Production function. Ugnayan ng input at output sa produksyon. Isang produktibong araw, grade 9. Ang mga salik ng produksyon, lupa, paggawa, kapital at entrepreneur ay nagsisilbing mahahalagang sangkap sa paglikha ng produkto at serbisyo. Sa pang-araw-araw na buhay, ang bawat produkto mula pandesal hanggang cellphone ay dumaraan sa paggamit ng mga salik na ito bago makarating sa mamimili. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa salik ng produksyon. Sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Likha o likhang isip. Tuklasin ang totoo sa mundo ng produksyon. Basahin ang bawat pahayag. Isulat ang likha kung tama ang pahayag at likhang isip kung mali ang pahayag. Ang paggawa ay tumutukoy lamang sa pisikal na lakas ng tao. Likhang isip. Hindi lamang pisikal na lakas ang paggawa. Kabilang din dito ang talino, kasanayan at kakayahan ng tao. Ang lupa ay kinabibilangan ng mga likas na yaman tulad ng tubig, mineral, langis, kagubatan at lupang sakahan. Likha. Ang kapital ay tumutukoy sa mga kagamitang gawa ng tao na ginagamit sa produksyon, tulad ng makinarya, planta, pabrika at iba pang kagamitan. Likha. Ang salapi ay direktang salik ng produksyon dahil ito mismo ang ginagamit sa paggawa ng produkto. Likhang isip. Ang salapi ay financial capital lamang. Ginagamit ito upang makabili ng mga capital goods, ngunit hindi ito direktang ginagamit sa paglikha ng mga produkto. Ang entrepreneur ay nagpapasya, nagsasaayos at nakikipagsapalaran sa paggamit ng iba pang salik ng produksyon. Likha. Hindi sapat na malaman lamang kung ano-ano ang salik ng produksyon. Kailangang suriin kung paano nagbabago ang dami ng yaring produkto kapag may input na dinaragdagan, binabawasan o pinananatiling pareho. Sa puntong ito, pumapasok ang production function, ang relationship status ng input at output na hindi pwedeng i-scene zone ng isang producer. Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang ugnayan ng input at output sa production function sa pamamagitan ng pagtukoy sa fixed at variable input, pagpapakahulugan sa total product, average product, at marginal product, at paglalapat ng law of diminishing marginal return sa mga sitwasyong pamproduksyon. More workers? More pandesal ba? Kaya nating gumawa ng mas maraming pandesal? Sa simula, mag-isa lang ako. Kaya ko pa naman. Pero ang dami pang kailangang gawin. Isang oven, sapat na sangkap, isang manggagawa. May naisip ang may-ari. Kung dadagdagan ko kaya ng manggagawa, baka dumami ang pandesal at dumami rin ang kita. At tama naman siya. Sa simula. Ayos, mas maraming kamay, mas maraming pandesal. Ako sa pagmamasa, ako sa paghubog, ako sa paghahanda ng tray. Dumami ang manggagawa, dumami ang output. Pero, dagdag pa rin ng dagdag. Dagdag pa tayo ng workers. Pero iisa pa rin ang oven natin at maliit pa rin ang espasyo.
Teamwork makes the bakery crowded. Sino ang gumagamit ng oven? Sandali, kailangan ko ng tray. Tabi muna, may dala akong masa. Mas mabilis pa ang chismis kaysa produksyon. Hindi na ganun kabilis ang pagdami. Mas marami na ang manggagawa. Pero bakit hindi na gaanong dumadami ang pandesal? May mga resources na limitado pa rin. The big question, kapag dinagdagan ang isang input, laging dadami ba ang output? Hindi pala ganon kasimple ang produksyon. Sa pagsagot sa tanong na ito, mahalagang maunawaan muna ang ugnayan ng input at output sa produksyon. Sa produksyon, sapat na bang basta dagdag ng input? Kung iisa lamang ang oven at limitado ang espasyo ng panaderya, maaring dumami ang manggagawa, ngunit hindi na gaanong dadami ang nagagawang pandesal. Kaya mahalagang suriin paano nakaaapekto ang mga input sa dami ng output. At ang pag-aaral sa ugnayan ng input at output ay tinatawag na production function. Ang production function ay nagpapakita ng relasyon ng input at output sa produksyon. Muli, ang input ay mga salik at sangkap na ginagamit upang makalikha ng produkto o serbisyo. Kabilang dito ang lupa, paggawa o manggagawa, kapital, entrepreneur, hilaw na materyales, makinarya at teknolohiya. Ang output naman ay ang produktong nalilikha matapos gamitin at pagsama-samahin ang mga input. Halimbawa ang pandesal. Ipinakikita nito na ang produksyon ay hindi lamang nakabatay sa dami ng input. Mahalaga rin ang mahusay na paggamit ng resources, angkop na teknolohiya, sapat na kagamitan at maayos na koordinasyon ng gawain. Sa makatwid, maaaring magkaroon ng maraming input ang isang negosyo, ngunit kung hindi mahusay ang paggamit sa mga ito, hindi rin automatikong magiging mataas ang output. Hindi lahat ng input ay pare-pareho ang kakayahang magbago. May mga input na hindi madaling baguhin sa maikling panahon at mayroon ding madaling dagdagan o bawasan. Ang fixed input ay salik na hindi madaling baguhin sa maikling panahon. Kabilang dito ang lupa, gusali, planta, pasilidad at malalaking kagamitan tulad ng oven. Halimbawa, kung maliit ang gusali ng isang panaderya at iisa lamang ang oven nito, hindi agad mapalalawak ang gusali o madaragdagan ang oven sa maikling panahon. Sa ganitong sitwasyon, ang gusali at oven ay itinuturing na fixed input. Variable input. Ang variable input ay salik na madaling dagdagan o bawasan ayon sa pangangailangan ng produksyon. Kabilang dito ang bilang ng manggagawa, harina, asukal at iba pang hilaw na materyales, kuryente at ilang kagamitan na maaaring arkilahin. Kung dumami ang order ng panaderya, maaaring magdagdag ng manggagawa o bumili ng karagdagang harina at iba pang sangkap. Sa ganitong sitwasyon, ang mga input na ito ay itinuturing na variable input. Short run at long run. Sa short run o maikling panahon, may mga input na nananatiling pareho habang may ibang input na maaaring baguhin. Halimbawa, maaaring manatiling iisa ang gusali o oven ng panaderya habang nadaragdagan ang bilang ng manggagawa at dami ng hilaw na materyales.
Sa long run naman o mahabang panahon, sapat ang panahon upang mabago ang lahat ng input. Maaaring palakihin ang gusali, dagdagan ang oven, bumili ng bagong makina o lumipat sa mas malawak na lugar. Sa makatwid ang fixed input sa kasalukuyan ay maaaring maging variable input kapag sapat ang haba ng panahon upang ito ay mabago. Saan ka lulugar? Fixed ba o flexible? Uriin ang nakabold na salik bilang fixed input o variable input, batay sa maikling panahon ng operasyon. Hindi agad mapalalawak ng panaderya ang gusaling inuupahan sa loob ng kasalukuyang buwan. Fixed input. Nagdagdag ang panaderya ng 2 manggagawa para sa dagsa ng order sa pista. Variable input. Bumili ng dagdag na harina at asukal upang makagawa ng mas maraming pandesal. Variable input. Nanatiling iisa ang lupang kinalalagyan ng planta habang tumataas ang order. Fixed input. Umarkila ng karagdagang mixer sa loob ng 2 linggo. Variable input. Ngayong natukoy na ang mga input na maaaring baguhin at ang mga input na nananatiling pareho sa maikling panahon, susunod na susuriin kung paano nasusukat ang bunga ng produksyon. May 3 pangunahing tanong. Gaano karami ang kabuang nalikha? O total product. Gaano karami ang karaniwang nalilikha sa bawat unit ng variable input? Average product. Gaano karami ang nadagdag dahil sa isang karagdagang input? Marginal product. Sa huli, susuriin kung ano ang nangyayari kapag patuloy na dinaragdagan ang isang variable input habang nananatiling pareho ang ibang input. Diminishing marginal return. Total product, kabuang output ng produksyon. Ang total product o TP ay kabuang dami ng produkto o serbisyong nalilikha sa paggamit ng mga input sa produksyon. Sa isang panaderya, maaring ituring na fixed input ang pasilidad, espasyo at oven dahil hindi agad nagbabago ang dami ng mga ito. Samantala, ang bilang ng manggagawa ay maaring ituring na variable input dahil maaari itong dagdagan o bawasan. Sa halimbawa, gaano karami ang kabuang output kapag 4 ang manggagawa? 49 na tray ng pandesal. Sa madaling salita, ang total product ay ang kabuang output. Average product, karaniwang output ng bawat variable input. Ang average product o AP ay ang karaniwang dami ng output na nalilikha ng bawat unit ng variable input. Sa halimbawa ng panaderya, sinusukat nito ang karaniwang bilang ng tray ng pandesal na nalilikha sa bawat manggagawa. Ang formula sa AP ay TP divided by bilang ng variable input o AP is equal to total product divided by bilang ng manggagawa. Halimbawa, ang total product ay 49 na tray, ang bilang ng manggagawa ay 4. Ilang tray ng pandesal ang karaniwang nalilikha sa bawat manggagawa? AP is equal to 49 divided by 4. Ang AP o average product ay 12.25 tray bawat manggagawa. Hindi nangangahulugang eksaktong 12.25 tray ang personal na ginawa ng bawat manggagawa.
ipinakikita lamang nito ang karaniwang produktibidad ng buong pangkat. Sa madaling salita, ang average product ay kabuuang output divided by bilang ng variable input. Kapag tumataas ang average product, tumataas ang karaniwang produktibidad ng bawat unit ng variable input. Kapag bumababa naman ang average product, maaring may pagsisikip sa lugar, paghihintayan sa kagamitan, kakulangan sa mga kasangkapan o hindi maayos na koordinasyon ng gawain. Marginal product, karagdagang output mula sa dagdag na input. Ang marginal product o MP ay ang karagdagang output na nalilikha dahil sa pagdagdag ng isang unit ng variable input. Sa halimbawa ng panaderya, sinusukat nito kung ilang karagdagang tray ng pandesal ang nalikha ng madagdagan ng isang manggagawa. Ang formula sa MP ay ang pagbabago sa TP divided by pagbabago sa variable input. Kung paisa-isa ang pagdagdag ng manggagawa, maaring makuha ang marginal product sa pamamagitan ng pagbabawas ng naunang total product mula sa kasalukuyang total product. MP is equal to kasalukuyang TP minus naunang TP. Halimbawa, ang total product ng tatlong manggagawa ay 33 tray. Ang total product naman ng 4 na manggagawa ay 49 na tray. Ilang karagdagang tray ng pandesal ang nalikha nang madagdagan ng isang manggagawa ang produksyon. MP is equal to 49 minus 33. Ang marginal product ay 16 na tray. Sa madaling salita, ang marginal product ay ang karagdagang output mula sa dagdag na input. Kapag positibo ang marginal product, may nadagdag na output. Kapag zero naman ang marginal product, walang nadagdag na output. Kapag negatibo ang marginal product, bumaba ang kabuang output. Input, output, detective. Hanapin ang nawawalang bilang. Kumpletuhin ang talaan. Kwentahin ang nawawalang datos at isulat ang tamang sagot sa bawat patlang. Sa pagsusuri ng total product at marginal product, makikitang hindi pare-pareho ang epekto ng pagdaragdag ng variable input sa output. Sa ilang pagkakataon, mabilis na tumataas ang output. Sa ibang pagkakataon, mas maliit na lamang ang nadaragdag na output. Maaari ring dumating sa puntong wala nang nadaragdag o bumababa pa ang total product. Ang ganitong pagbabago sa output ay ipinapaliwanag naman ng Law of Variable Proportions. Law of Variable Proportions. May hangganan ang dagdag lang. Ang Law of Variable Proportions ay nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang output kapag dinaragdagan ang isang variable input, habang nananatiling pareho ang mga fixed input. Sa simula, mas mabilis ang produksyon. Sa simula, nakatutulong ang pagdaragdag ng manggagawa dahil mas maayos na nahahati ang mga gawain. Maaring magkaroon ng magkakahiwalay na gawain sa paghahanda ng mga sangkap, pagmamasa, paghubog ng pandesal, pag-aayos ng mga tray at pagbabantay sa oven. Dahil sa mas maayos na paghahati ng gawain, mas mahusay na nagagamit ang oven, kagamitan at espasyo. Bunga nito, mabilis na tumataas ang produksyon. Habang dumarami ang manggagawa,
Kapag patuloy na nadaragdagan ng manggagawa ngunit hindi nadaragdagan ang oven, kagamitan at espasyo, maaring magkaroon ng pagsisikip, paghihintayan sa oven, kakulangan sa kagamitan, pagkaantala sa proseso at hindi maayos na koordinasyon. Ibig sabihin may naidaragdag pa ring output ang bawat bagong manggagawa. Ngunit mas maliit na ito kaysa sa naunang ambag. Ang ganitong kalagayan ay tinatawag na diminishing marginal returns. Ang diminishing marginal returns ay nangyayari kapag bumababa ang karagdagang output ng bawat bagong unit ng variable input, habang nananatiling pareho ang mga fixed input. Unang sitwasyon, tumataas ang marginal product. Mula una hanggang ika-4 na manggagawa, tumataas ang marginal product. Ipinakikita nito na lumalaki ang karagdagang output dahil mas mahusay na nahahati ang mga gawain. Kasabay nito, tumataas din ang total product. Ikalawang sitwasyon, bumababa ngunit positibo pa ang marginal product. Mula ika-5 hanggang ika-7 manggagawa, bumababa ang marginal product. Gayunman, patuloy pa ring tumataas ang total product. Ibig sabihin may nadaragdag pa ring output ang bawat bagong manggagawa, ngunit mas maliit na ang karagdagang ambag. Sa bahaging ito nagsisimula ang diminishing marginal returns. Ikatlong sitwasyon, 0 ang marginal product. Sa ika-8 manggagawa, hindi nagbago ang total product. Ipinakikita nito na walang naidagdag na output ang ika-8 manggagawa. Sa bahaging ito, nagiging 0 ang marginal product. Ika-4 na sitwasyon, negatibo ang marginal product. Mula ika-9 na manggagawa, bumababa ang total product. Ang marginal product ay -4, -8, -6. Ipinakikita nito na nakababawas na sa kabuuang output ang patuloy na pagdaragdag ng manggagawa. Maaring dulot ito ng matinding pagsisikip, mahabang paghihintayan, kakulangan sa kagamitan, at pagkakagulo sa daloy ng trabaho. Balik tayo sa big question. Sapat na bang basta dagdag ng input? Hindi. Ang mas maraming input ay hindi palaging nangangahulugang mas maraming output. Dito makikita na mas mahalaga ang wastong kombinasyon ng manggagawa, kagamitan, espasyo, materyales, oras at teknolohiya. Sapagkat kapag patuloy na dinaragdagan ang manggagawa habang nananatiling iisa ang oven at limitado ang espasyo, maaring mangyari ang sumusunod. Mabilis na tumaas ang produksyon sa simula, lumiit ang karagdagang output ng bawat manggagawa, dumating sa puntong wala nang nadaragdag na output, at bumaba ang total product kapag labis na ang variable input. Function Final Boss. Input-output identification. Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat bilang. Yaring produkto o serbisyong bunga ng proseso ng produksyon. Output. Salik na hindi madaling mabago sa maikling panahon, gaya ng gusali at lupa. Fixed input.
Kabuang dami ng produkto o serbisyong nalikha. Total product. Karagdagang output bunga ng huling idinagdag na variable input. Marginal product. Panahong sapat upang mabago ang lahat ng ginagamit na input. Long run market period. Salik na madaling dagdagan o bawasan gaya ng manggagawa at hilaw na materyales. Variable input. Karaniwang output na nalilikha ng bawat unit ng variable input. Average product. Panahong may sabay na fixed at variable input sa operasyon. Short run market period. Prinsipyong nagsasabing paliit ang dagdag na output kapag patuloy ang pagdagdag ng isang input habang fixed ang iba. Law of diminishing marginal return o law of variable proportions. Relasyong nagpapakita kung paano nagiging output ang pinagsamang input sa produksyon. Production function. Productivity Pop-up Festival. Pumili ng gawaing angkop sa itinakdang pangkat. Visual learners, auditory learners, verbal learners, kinesthetic learners. Rubric sa pagmamarka. Kapag sobra, hindi na productive. Hugot ng tamang timpla. Basahin ang sitwasyon at magbigay ng pinakamakatwirang pasya batay sa production function. May iisang printer ang isang pangkat sa paaralan. Ngunit 6 na mag-aaral ang sabay-sabay na nag-e-edit at nagpapaprint ng kanilang gawain. Ano ang dapat ayusin upang maiwasan ang paghihintayan at pag-uulit ng trabaho? Ang hugot, hindi lahat ng dagdag ay nakatutulong. Kapag sobra ang isang input at limitado ang iba, maaring maging mas magulo kaysa mas produktibo. Production map. I-connect ang input, proseso at bunga. Gumawa ng graphic organizer na nagbubuod sa mahalagang konsepto ng production function. Output IQ. Mapanuring pagsusulit ng produksyon. Basahin ang konteksto at piliin ang pinakawastong sagot. Batay sa talahanayan, ano ang pinakamahusay na interpretasyon sa pagitan ng ika-7 at ika-8 manggagawa? Walang nadagdag na tray sa ika-8 manggagawa. Mula sa 3 tungong 4 na manggagawa, tumaas ang total product. Mula 33 tungong 49 na tray. Ano ang marginal product ng ika-4 na manggagawa? 16 na tray ang dagdag. May isang computer laboratory na may iisang high-speed printer, ngunit dinagdagan ang bilang ng mga encoder. Alin ang fixed input sa maikling panahon? High-speed printer. Nagplano ang isang kumpanya para sa susunod na 5 taon. Maaring palakihin ng gusali, bumili ng makina at dagdagan ang manggagawa. Aling konsepto ang inilalarawan? Long run production period. Napansin ng isang negosyante na negatibo na ang marginal product habang patuloy ang pagdagdag ng manggagawa sa iisang maliit na planta. Ano ang pinakamakatwirang hakbang? Bawasan at isaayos ang kombinasyon ng mga input. Ang tunay na produktibidad ay hindi nasusukat sa dami ng inilalagay, kundi sa talinong ginagamit upang ang bawat limitadong salik ay maging makabuluhang bunga para sa tao, ekonomiya at
magbayad.